Andito po ulit ako, ang Bicolanong Tamad. Kilala niyo na ba kung sino ang nasa litrato? Ito ang kwento ko. Noong year 2009, nagsimula siyang pumasok sa mundo ng ballroom dancing. Gaya ng karamihan sa mga mananayaw, sumasayaw siya ng once a week, twice a week, o kapag may okasyon lamang dahil abala siya sa trabaho noon at nakatutok sa pamilya niya. Ngunit kahit na ganito kaunti ang oras niya sa ballroom, dahil sa pagmamahal niya sa pagsasayaw, lumaban siya sa dance sport noong Oktubre 2013 sa DSPF Ultra Arena, ang kanyang unang kompetisyon. Agad silang nanalo ng ikalawang pwesto sa graded D standard kasama ang kanyang DI partner. Nagpatuloy ang kanilang tagumpay, naging champion sila sa standard. Ngunit minsan, ang buhay ay hindi maiiwasang magbago. Noong Mayo 2018, na-diagnose siya na may breast cancer stage 2B, 3 negative. Dumaan siya sa 8 session ng IV chemotherapy. Kahit na nakalbo siya, hindi siya nag-give up sa pagsasayaw. Sa panahon ng kanyang pagkalbo, nagsuot siya ng wig para makapag-competition ulit sa ballroom at muling nanalo. Sa isang milagro noong 2019, lumabas sa PET CT scan na siya ay cancer-free. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang pagsubok dahil noong 2020, bumalik ang cancer at kumalat sa baga at mga buto, stage 4. Nakalbo ulit siya at sumailalim sa 6 session ng IV chemotherapy at 5 session ng high-dose radiation. Mula noon patuloy ang kanyang paggamot hanggang ngayon, oral chemotherapy at bone therapy bawat 21 araw kasama ang regular na monitoring at iba pang medical procedures. Last year, 2023, nagkaroon siya ng neck biopsy at laking pasasalamat niya kay Lord dahil benign ito. Subalit, may natuklasan na naman isang suspicious brain tumor sa cranial CT scan at head MRI. Habang nasa MRI, hindi niya napigilan ang pagluha at nagdasal na sana hindi ito tumor. Nagkaroon ulit ng milagro dahil walang dugo at hindi ito tumor. Ngunit, dumating ang panahon na siya ay nagkaroon ng mild stroke na hindi niya namamalayan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy niyang nilalabanan ang sakit. Ramdam niya ang hirap sa mga buto, spine, kamay, at paa. May mga sugat, maiitim na balat, at patay na mga kuko. Ngunit ginagawa niyang normal ang kanyang buhay sa mga gawaing bahay, opisina, at sa pag-serve sa Diyos bilang lektor at commentator sa kanilang simbahan sa Nueva Ecija. Ito ang sabi niya. Nag-retire ako sa opisina pero hindi ako magre-retire sa dancing. Kahit malayo ang aking DI partner na nasa Catanduanes, pupuntahan ko siya dahil ang ballroom ang tanging nagbibigay lakas sa akin. God will make a way. I would like to thank my one and only DI, Mr. Ryan T. Molod, for almost 15 years na magkasama tayo. Maraming salamat sa iyong pagtuturo at pasensya. Bawat beses na sumasali ako sa kompetisyon, humihiram ako ng lakas kay Jesus Nazareno. Bawal akong bumagsak dahil sa brittle spine bone cancer. Sa bawat tusok ng karayom, bawat procedure, at bawat sakit, sinasambit ko kay God ang pasasalamat ko. Amen. Sabi nga ni Father Orbios sa kanyang homily, sa mga pinagdadaanan natin, daanan lang at huwag tambayan. Sa mga may cancer, mayroon tayong big C, si Christ, at ang cancer ay maliit na C lamang. Oh Lord God, I surrender everything to you. Take care of everything. Amen. God is good all the time. Mga ka-dancemates, magkita-kita tayo sa dance floor. See you Bicol soon. Siya po si Ate Rufy Malyariao, 63 taong gulang, mula sa Paco, Manila at Jaén, Nueva Ecija. Kasama natin siya sa ballroom industry, nakakasalubong at nakakasabay sa dance floor. Ito ang kwento ng kanyang buhay. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan at dapat natin palaging tandaan na may mas malalaking pagsubok ang ibang tao sa paligid natin. Maging mabait tayo sa isa't isa araw-araw. Ito po ang aking kwento. Maraming salamat sa panunood. Saya ako.
Bye-bye, ta. Bye-bye po. Ang saya-saya. Nakadansa ko. Yay!